100. 50, 40, 30, 20, retard, retard, 10. This is Channel Voice. We listen, we tell, we inspire. This is According to politician Anthony Norman Albanese, who serves as the 31st Prime Minister of Australia in 2022, short-term thinking is the greatest enemy of good governance. Therefore, in the city of Tagum, the leadership here saw to it to create programs which will give long-term benefits to its people. I am talking about the slaughtering operations training in the slaughterhouse of Tagum City. Matapos ang ilang taong pamamalagi sa bansang Australia, umuwi sa Pilipinas ang kinukonsiderang milyonaryong butcher na si Gaudencio Monteverde de los Reyes Jr., taga Tagum City, Davao del Norte. Bitbit niya ang kanyang asawang si Aline at dalawang anak na sina Zalthea Ingrid Dominic at Samantha Isabel Zoe. Hindi upang lumisan sa bansang umalalay sa kanila sa pag-angat, kung hindi upang dito sa Pilipinas ay magbakasyon at ipagdiwang ang 18th birthday ng kanyang panganay na anak. Malugod ko silang sinalubong dito sa Davao International Airport. Nasasabik akong makilala ang mga kababayan kong umarangkada sa kanilang hanap buhay matapos ang napakaraming taong punong-puno ng pagsubok at mga hamon sa buhay. Dili stable ang income. So naay time nga igo-igo lang yun. Lagi time yun na ginalang kita mangutang. So diha ang kuan, diha ang risk na makaingon ta na ma-stress jud ta kay natay pamilya. Nay mga bata na that time na nagigatas. So magproblema taon siya tay palit gatas. So lisod yun, struggle yun da panahon nga napako diri sa una. Nasa 5,000 hanggang 10,000 piso lamang ang karaniwang buwanang kita ni Gaudencio Jr. sa kanyang ukay-ukay business noon dito sa Tagum City. Ito ang kanyang ipinaliwanag sa akin nang ako'y kanyang pinatuloy sa kanilang ipinatayong bahay dito sa naturang lungsod. Hindi umano ito sapat upang mamuhay sila ng malaya sa utang. Siyempre ang ukay-ukay pag bago pa, paghalin,
50% okay, pero ang nabilin ana waste naman na siya. Wala na siya halinon, so ibagsak presyo na nimo siya, tagdos. Priority nimo bayad sa imong giutangan. So, wala naman ka ikabaligya na gwapo. So, dili pa nimo na impas ang isa ka bundle. Magkuha na po kag isa ka bundle para to recover na mabayaran na po ito nimong utang nimo. Pero imong utang gadako sa isa ka bulan, kaupat na kagirilisan og bundle, ang imong nabayaran is siguro na lang sa 1/4. So unsaon mo pag-cover up atong the whole amount? So utang in 2 months naka 2 million na kag-utang sa bundle. Nang lumala ang mababang kita mayroon sila noon, dumating sa punto na wala na silang maibibigay na gatas sa kanilang panganay na anak. There was a time na akong anak, kaning eldest na ako si Thea, wala na jud, na-down na ang amo ang business, napundot namin sa utang, wala na ko ikabayad sa mga utang, so wala na ko, bisag gatas, wala na ko ikapalit. Tapos, bisag mangutang ka sa tindahan, di nakapautangon kay more than 100 na imong utang, ya ang imong limit is 100 lang. So wala na jud kay kwarta. Pangita ka sa kanang dingding ug mga sinsilyo, wala jud koy ika pangita nga kanang di ko kakita kay wala na jud koy makitaan. Na ako'y makitaan piso katiganing sugar na brown. Mo na lang to akong ihimong paliton na as i-replace sa gatas sa akong anak. Ibutang na ko siyang dede para mutamis lang ang water. And then, blessed lang ko sir, kaya na ako'y anak nga di reklamador, na murag makasabot siya, which is bright manggod siya nga bata. So, na siya, Mommy, it's okay. I can sleep with that. Ang kalagayang ito ang nagtulak kay Gaudencio Jr. na pasukin ang mina. Ngunit, hindi pa rin siya pinalad, kaya't nang pumasok ang pagkakataong maging butcher sa Australia, ay hindi siya nag-atubiling ialay ang sarili sa nakakapagod na trabaho. Ibinigay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ang lahat ng suporta upang maitawid lamang ni Gaudencio Jr. ang pagsasanay sa slaughtering operations at sa International English Language Testing System o IELTS. Kaya, November 2012, sumabak si Gaudencio Jr. sa pagsasanay. Ako yung ipaningkamutan na mas muhawd pa ko sa matadiro. Oo, gi-aim yun ako siya nga. Kanang makita yun ko na skilled ko siya. Like, for example, itong pag-exam sa IELTS, kanang kung niabot ang time, kanang labad din yung ulo. Kay dugay-dugay, wala po nag-eskwela. So, kanang review ko siya. Na kumay mo, kaisa lang kayo ang kwarta. Oo. Kunya isa po, sa trade test, sa training, kung makaya, kanang kaisa na po katritisan. So, kanang dyan, focus yun siya na 100% akong best na ako yung gihatag. Ako, kay taga mong kayo man ko, para di siya ma-disturb, ning uli na lang sa ko sa amoa, gagmay pa niya mga anak. So, naalang mi dito ginagmay na mga usahay ka ng manilek ko sa ukay-ukay ang katong mga gwapo na goods. Ako ipang suroy dito sa mga kailara pa ako ng mga maestra. Ang mga selected para makahalin ko, mao ako i-support sa akong duha ka anak kay dili na mo-disturbo niyang daddy. At dahil inspirasyon ni Gaudencio Jr. ang kanyang pamilya, lahat ng klaseng diskarte ay ginawa niya na. Hindi lamang bumagsak sa kanyang application. Gunit ko kutsilyo, wala to. Right-handed yun ko, pero ako gi-practice kung wala. Para yun, makita yun niya na dugay na ko ang trabaho. So, kini laging gusto ta na may tabo gid dayon siya kanang mao gyud akong gusto. Unsay mga dapat na kong mabuhato na maabot yun ako to siya. So akong gi-studyhan unsay maayo, unsay mga pamaagi nga mulutaw ko sa uban. Disyembre 31, taong 2012 pa rin, nang dumating ang trade test o pagsusubok sa kakayanang kumatay ng baka ng mga butcher ng nooy Kilcoy Pastoral Company na ngayon ay Kilcoy Global Foods ng Australia. Pumasa si Gaudencio Jr. Matapos makumpleto ang proseso ng kanyang recruitment, October 17, 2013,
lumipad patungong Australia ang nooy 37 taong gulang na butcher. Sa taon ding iyon, ang ibang 84 na mga aplikanteng nagmula sa Coronadal City, South Cotabato, Digo City, Davao del Sur, Cotabato City, Cagayan de Oro City, Baguio City, Davao City, Mabini sa Davao de Oro at Santo Tomas sa Tagum City sa Davao del Norte ay naglakbay din sa naturang bansa. Nang sila'y umapak sa Australia, handa na ang lahat para sa kanila. Ang company nanay giandam sa mga nga accommodation. So 1 year accommodation, anyway nagabayad mi. O unya sa transportation napo sila napo may magamit na sakyanan sa company na may mo ginagamit. So 1 year po to siya ban. So sa first year wala mi nagproblema. So pag abot na mo dito, diretso na trabaho. Napagani pag abot na mo, ipatagaan pa mi kuan $150 ba para ipamalit sa mga bonanan o pero mayroong pamalingkin mo that week gawa pa kay sweldo. O sana pagdagan sila assistant ipang-assist sa mga. Pag second week, nakasweldo naman ka. So, okay na ka. Kato lang first week. Okay, weekly Weekly ang sweldo. Kwento niya sa akin, nasa $600 Australian ang kanilang sweldo noon bawat linggo. Noong 2013, ang palitan ng Australian dollar sa piso ay karaniwang 41 pesos. Kaya, kung susumahin, nasa humigit kumulang 24,600 pesos ang kanyang kinikita noon bawat linggo na aabot naman ng 98,400 pesos bawat buwan. Dahil sa kitang ito, madali siyang nakapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Unang padala, umabot ng 90,000 pesos. Bagay na ikinagalak ng asawang si Aline dahil tiyak mariresolba ang problema nila sa pera. So, bayad ako sa utang, tanan. Nagbilin lang ko para sa among consumer. Next week naman, padala naman po ko niya. Kay dali naman iyang level up. Ang iyang ginapadala is tag $700 sa bangko. Sa ako, dili man ako mahurot ng $700. Diri pila raman ang gasto. Pero dahil ang masipag niyang mga kamay ay walang kapaguran at ang matibay niyang mga paa ay hindi nagrereklamo sa pagod, umangat ng umangat ang kanyang kalagayan. Totoo lagi sa kaning gipakita nyo na ako na nagpanarbaho ginatinud-anay, ila din kong gisaka. Ginibuild up ko nila. How many months? Mga 3 months pa lang from start. So nag-abot ko dito October, pag January, level 6 na ko. Oh, level 6 na ko. So siguro sa level 3 na lang ko sa mga 2 to 3 months. Yeah, training sa una sa level 6, ano lang na, 15 days. Yeah, solo na ka na. So pagbalik, level 6 na. So na-enjoy na ako tong sweldo na katod yung pang level 6. Which is how much? Nana siya mag-range na sa 1,000 up. Upang hindi madala sa pagod, mas pinaangat niya ang pagmamahal sa trabaho. Ginlove din ako akong trabaho. Kaya para sa ko, di ba, ingon tang God is love. Yes. Kung ato ilab ang atong trabaho, ang Ginoo nag-uban sa to. So, dili kita nila pasagdan. Kaloy sa Ginoo, wala ko na mga balda. O isa pod, ako yung taga-adlaw, ako yung ginapakita sa akong employer nga tama jud ko nimo kong gi-hire. Mo gito na sa akong mind paminti. Mahigit 1 taon ang lumipas. March 13, 2015 ay sumunod sina Aline at mga anak nito kay Gaudencio Jr. sa Australia, sa naturang bansa. Silang kasapi ng pamilya ay hindi umano sitting pretty. Si Aline bilang asawa ay kailangan ring magtrabaho. Palangka na may daan ni Boss Clancy tungod sa mga bata po. Pag abot na mo dito, nag-booking dag appointment si Jun na, nag-add to me, kaya nagpasalamit ni Sayana, naana mi dere boss, bona ni, naana mi dere. Tapos naana siya nga, okay, you want to work? Ana siya, tapos naana man si itong isa na walay bakante. No, basig walay bakante, isingit si Alin, pangitae. Really? Yes. Ingana ko ka, blessed. Favored, yes, that's the thing. Favored. Wow. Sulod dahin ko, sir. Ano siya, ma'am, ano sa'yo mong gusto? Dili ko gusto mamili. Kung sa'yo bakante, mama na akong gianid dire mo, trabaho man ko, sir. Trabaho ko. Packer.
Nakikibahagi ang asawang ito sa pagod ng asawa niyang si Gaudencio Jr. Kung kapoy ang mga butchers, mas kapoy ang mga asawa dito. We pack, kung ihaw sila og tag 1,200 each day. Ang akong ginapak sa part sa baka is brisket. It weighs 27 kilos each. Tungaon man ang brisket kay taas man na. So tungaon siya, duha ka brisket imo ipak. Each is 27 kilos. Mo ipak times 2. So 1,200 times 2 ka brisket ang among ipak every day. How many hours? For 7 hours. Sa kanyang pagtatrabaho, lumalim ang kanyang paggalang sa mga butcher, lalo na sa kanyang asawa. Ni kutsara tinidor, dili ko kagunit. Kay sakit kayo kong kamot. Dili ko maka-open og doorknob. Tulo akong luha. Si Junjun di siya kadyoti kay makadlawnan makog hinilak. Mura magipang inat akong mga ugat sa kasakit. Naniana na ko nga, manong niya ni pamangyo ko diri. Pero wala jud siya. Ang uban ba na pag-ingana ng asawa, may nga na ayaw na nagtrabaho. Wala jud siya gipagahi gid kaniya sir. Tough gid ni dito. Siya kung dili ka mag-work, mag-unsa ta? Mag-unsa ta? Gusto ko balik ka og kuan. Sige. So, sige, pakita na ko sa mo na kaya po na ako. So, later on, mga 3 months after, kaya na ako, sir. Ibalabay na akong brisket. Mura na lang ako, baligbagon na lang ako. Ana lang ang motivation namong duha. Ayon kay Gaudencio Jr., maganda rin daw kasi ang kanyang ugali sa pagtatrabaho, kaya tumagal siya sa kumpanya ng Kilkoy. Sa give and take ram na ako ang ihatag akong makaya. So makita po nila, ila po, kung sa'yo mo i-request, sila po ihatag. So sinabtanay, iniwinaan na ilang palisi, di na pwede labad utruhon kay tungod sa ako. Ako ang mo-adapt silang palisi. Kaya mao man na ilang rules, di na natuwa tayo mahimuan na. Kaya wala pa ko diha, na sila, nag-exist na na. So ako ang mo-adjust. Unya, ako sigurong istorya, naragyo na sa relation, communication. Ang magandang ugali sa pagtatrabaho ay dapat sabayan umano ng talino sa pag-iipon at paghahanap ng passive income. Kaya, hindi naging mahirap sa kanila na sa Australia ay magkaroon ng ari-arian, gaya ng lupa, bahay, at sasakyan. Every week, nagyo ko savings. Dili man ako ako mangong ginabuhat na mo, maguna ang savings. So, constant to siya. Ang mabilin mo to mong pang-expenses na pag mabilin gibagid ato. So, makaingo ko stable kay ang akong balay dito, kaya na ko bayaran. Nga, ako napag nagdawat man ko border, kay 5 rooms man siya. So, ang duha ka room, kung atong kwintahon, mao na tayo magbayad sa akong weekly repayments dito. Instead na akong ibayad sa weekly repayments, ako na to siyang masave. So, stable na yun siya. So, niya, diri, duha mi magbahin-bahin sa monthly ani, naran sa tag $100. Ang monthly ani? Oo, sa mua, isa-isa. So, dili po siya ingon nga, dako siya, murag, ana siya na murag, stable na siya, kay kaya na namo mabayaran. Nga murag, dili matandog ang weekly income. Dahil sa diskarting ito ni Gaudencio Jr., magdadagdag pa siya ng itatayong bahay sa sentrong lungsod ng Queensland. Katong balay na bago, parintahan na lang. So, na chances na ang duha na ko kabalay, nagbayad ang renter. So, ang among income, di na po na, masave na mo tanan. Kaya ang dakong expenses dito, balay yun. Napag yung chance na mapatulog pa na to, so di na tabot, sir. Realtor na tani. Wow! Pwede na tamo resign. Habang patuloy ako sa pakikipag-usap sa asawang si Aline, hindi niya mapigilang maluha habang binabalikan ang kanilang mapapait na nakaraan at habang inaaninag ang kanilang maayos na kalagayan sa ngayon. Bahay at lupa sa Pilipinas, bahay, lupa at sasakyan sa Australia. Mga naimpok na mga salapi. Trabahong may mataas na sweldo para sa kanilang dalawang mag-asawa. Kasama pa ang kanilang panganay na anak na habang sinusulat ang dokumentaryong ito ay isang assistant staff sa payroll department
ng kanilang pinagtatrabahuan habang ito ay nag-aaral. Dili pa ko katuo, sir, until now na ingani na may sa ingana ka amazing si God sa amo. From scratch to dili man ingon na riches, pero sa among kaagi is kung kaila ka sa kuha, makaingon ka nga there is really a God. Amo agid ning is-savor, Lord, na dili na mapakaulawan gikan sa company, gikan sa ako ang bayaw nga nagtabang nahantod karon na, pero migid mi nagapangayo og pasalamat sa iyaha, aside sa Ginoo, sa iyaha, sa ilaha tanan na nag-support sa mga. Nadokumentaryo ko noong Abril 2013 ang slaughtering operations sa lumang slaughterhouse ng Tagum City Government, mula sa stunning, beheading, skinning, at splitting. Ako man ay sumubok sa pagsasanay ng butchery. Hindi ito madali. Nakakapagod, lalo na sa kamay na humahawak ng kutsilyo. Ngunit pagod man sa katawan ang dulot nito sa isang tao, ay buong tapang itong isinulong ng lokal na pamahalaan ng Tagum sa ilalim ng kumpas ng alkaldeng si Ray Chung Uy. Ayon sa kanya, ang hepe ng City Veterinary Office na si Dr. Boy Edoliantes ang nakahanap ng isang foreign meat company na gustong magsagawa ng trade test sa kanilang slaughterhouse taong 2008. Nasa 24 ang nakapasa sa taong iyon na tumulak patungong bansang Canada na pawang mga matadero sa palengke na hindi man daw lamang umano dumaan sa pagsasanay bilang mga butcher. Ang trade test noong 2008 ang naging puwersa ng LGU Tagum na gawing sustainable program ng kanilang pamamahala ang pagsasanay ng mga butcher upang maging balon ng recruitment ng mga kumpanya sa Canada at Australia na kumakatay ng baka. Ngunit bago nito, taong 2007, may nag-iisang taga Tagum City ang una nang na-employ sa Canada bilang butcher. Pagsipa ng 2009, pumasok na ang mga kumpanya ng Australia na kumuha ng mga butcher sa Tagum City. Pagtungtong ng 2010, nabura na ang Canada sa mga bansang nagtitrade test sa Tagum. Pawang Australian meat companies na ang pumaparito sa Tagum. Mula 2008 hanggang sa kasalukuyan, 2024. Sa taong 2020 lamang na bakante ang pagre-recruit ng mga butcher dahil sa COVID-19 pandemic. Sa taong 2022, naitala ang may pinakamaraming naipadalang butcher ng Tagum City patungong Australia. Umabot ito sa 477. At silang lahat ay nagmula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ngunit bakit nga ba hindi ginawang exclusive para sa Tagum City residents ang recruitment para sa slaughtering operations? Kaya ang Australiano, hindi ko sila gusto racial discrimination. Ngunang ganahan sila sto adere. Kay not exclusively for Tagum lang. Kaya sa'y gusto mag-training dere all over Philippines, very much welcome to adere. And then wala po pabayad sa training, wala. Kay other daw nga mga LGUs, nagpabayad sila 8,000 per training. Ato dere wala. So anong ganahan ng Australian companies to. Simula nang umusbong ang recruitment ng butcher para sa Australia, ay walang humpay ang alkalde sa panghihikayat sa lahat ng Pilipino na sumubok maging butcher sa naturang bansa. Bilib din kasi si Mayor Uy sa uri ng mga benepisyong natatanggap ng mga butcher sa Australia, lalo na kung sila'y umabot ng 5 taon sa pinagtatrabahuang kumpanya. Termahuman imong contract 5 years, daghang kag masudlan ditong trabaho. Ang uban dito na nas mining, after 5 years nila sa mining, pila ilang sweldo ron dito? Not less than 100,000 a week. Niya na pa'y ginakon sa mga Australian company, so 5 years yung contract. Kung mo extend ka another 5 years, ang tawag nila na long service award. Pag ika-10th year ni mo, na kay bonus 5 million pesos.
Kung ang iba'y nanatili sa Australia habang sila ay matagumpay sa piniling hanap buhay, iba naman ang kapalarang sinuong nitong si Marcos Andaya, 40 taong gulang ng aming nakasalamuha. Larawan siya ng tagumpay, pagkatalo at pagbangong muli. Dati siyang sakop ng Philippine National Police na nakadistino sa Davao del Norte. Dahil noong mga panahong pulisya ay hindi pa gaanong malaki ang sahod, sumubok siyang magsanay sa pagiging butcher. Pumasa at nakapagtrabaho sa Australia noong taong 2012. Ngunit dahil hindi daw niya nakita ang sarili na manatili sa nabanggit na bansa habang buhay, lahat ng kanyang kinita ay ibinuhos niya sa negosyo. Pero hindi siya agad nagtagumpay dito, ngunit sumubok pa rin hanggang sa pumabor na ang panahon sa kanya. Sa ngayon, mayroon na siyang review center para sa mga gustong mag-review ng IELTS at gustong magsanay ng ibang pamamaraan sa pagkakatay ng baka. Pero sandali, bakit nga ba ang pagkakaroon ng isang review center ang kanyang naging pangunahing pagkakitaan sa ngayon? Kani manggod, kani nga negosyo manggod is dili ni siya kanang technical nga English. Sa kuha para sa kuha. Kay na may allotted nga score. Kay kita magutan na agi na magutag English IELTS kanang mga English nga curriculum ba. Kabalo na magutadaan. So naay ubang tao nga kinahanglan pagtudloan nga technical. Tudloan gyud mo siya humahimayon. Napoy ubang tao nga hawd na daan. Kabalo na gyud na kahibalo. Pero kulang diri motivation. Kulang na nimo sila push. Malingaw ko ako asamat malipay ko kay makapush ko og tao. Makatabang ko makamotivate ko sila ba. Natutuwa si Ginoong Andaya dahil hindi naman daw sila kulelat sa resulta ng mga pumapasa sa IELTS na sa kanila dumaan upang mag-review. In terms of passing rate, around dami sa mga 95%. All in all, atong gikan pag-start. Umalis man siya sa pagiging butcher, nasa linya pa rin umano ng slaughtering operations ang pinili niyang mga negosyo. Noong kinausap siya ng iDocu, malugod niyang sinabi sa amin ang paglagana pa ng kanyang iba't ibang negosyo sa iba't ibang panig ng Mindanao. For a span of 1 year, nala ko'y 3 ka branch. Nala may 3 ka branch dire. Nami rin sa Tagum, sa Nabunturan, o sa Panabo. And hopefully, soon, makikoordinate may sa LGU sa Nasipit. Dito may mag-open may or mag-franchise mo dito. And then, napon may buy, nag-buy and sell po may, napon may partners nga kauban ako nga butcher, na marang isuuna po na ako. Nag-buy and sell may abaka, yan napon ko'y tailoring ginagmay, kana mga jersey. Pero, hindi nag-iisa si Marco sa mga negosyong ito. Ang kapwa niya butcher sa Australia na si Van Allen Montejo ay on-board din sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Kumbinsido siya na hindi sila habang buhay na butcher. Kaya, iilan sa mga kita niya ay isinama niya sa investment ni Marcos. Pinili niyang manatili ang kanyang nasyonalidad bilang Pilipino kahit pa ang buo niyang pamilya ay Australian citizen na. Ang kalagayang ito ay mas magbibigay sa kanya ng laya na pumarito sa Pilipinas lalo pat sinusubukan niyang maging matagumpay sa pagninegosyo. Pero hindi makakamit ni Van ang kalayaan sa pagkakaroon ng negosyo kung hindi niya inilaban ang kanyang trabaho at kung hindi niya tiniis ang hirap at pagod sa bansang magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Dili na ito ni Kapuyo nung gagaling. We turned the war zone into concert ba, into a playground bitaw nga we challenge ourselves nga pakita ito kung sila ba, ang ana na lang ba? Na-enjoy ba? Na-enjoy na lang naman siya. Dahil nga ini-enjoy ni Van ang kanyang trabaho, malayo ang kanyang narating sa pagiging butcher. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang kalagayan niya sa ngayon ay malayong malayo sa kalagayan niya noon na kung siya ang maglalarawan ay isang tambay at happy-go-lucky na tagumenyo. Kaya malaking pasasalamat niya sa nanay niya na siyang gumabay at sumuporta sa kanya upang suungin ang pagiging butcher nang magkaroon siya ng direksyon sa buhay. Ang nahitabo sa ko, Sir Conman,
na ay katong job open. Unya na ako'y kaning classmate sa akong pag-eskwela og cert for trainer assessor nga taga head office siya nya iyang i-open sa kuha, which is it took me 2 months to answer to formally apply. The title of the job kay kuan siya sir, Group Overseas Trainer and Assessor. So anak ko nga unsa na purpose ato, unsay ang objective. Sila kung ingon nila daw mang-hire ikaw mo dito mag-assess kung so asa nga countries sila nga China, Africa and Philippines ko asa una. Pag ingon nila Philippines sir, ana ko sige. Ako gigi pa nag-formally pass na sa kong application kay ganahan po ko parehas as para pagka-Marcos nga ganahan po ko mutabang sa tuwang mga tao kay mao man pud ako ang gigikanan pud sir. Mao na akong ginaingon sa mga butcher ng larga, ayaw yun kalimtin inyong ginikanan. Ayaw yun. Kaya di yun mo makagawas kung wala inyong ginikanan. Kung wala itong ginikanan, nabaday tadiriro. Diba? Kita man na ito sa paningkamot sa ginikanan. Pagbuntis pa lang das tuwa. Sakripisyo na itong inahan. Pag-anak na, pag-itag kwarta, para pagkaon, inom bragatas, pag magkasakit, itong ginikanan, magka-problema na, manghulam ng kwarta, eskwela. Taong 2018, tumailalim sa pagsasanay sa Tagum City Slaughterhouse itong si Ismael Torion Torinueva. Mahigit 2 taon ang nakalipas matapos ang kanyang 3 buwang training. Noong ika-13 ng Oktubre, taong 2021, ay pinalad siyang makapagtrabaho sa sentrong Europa, doon sa Czech Republic. Akala niya'y aangat na doon ang buhay niya. Hindi pa pala, sapagkat tila bangungot ang nangyari sa kanila doon kasama ang 12 pang mga Pilipinong butcher. Sila daw ang eksaktong kabaliktaran sa mga katulad ni Gaudencio Jr., Marcos Andaya, Van Allen, at iba pang matagumpay na mga butcher sa bansang Australia. Para sa kanya, bigo sila sa kanilang pangarap. Makaingon ko nga, multitasking laborer butcher slaughterman gyud. Kay before me mag-start sa amo ang trabaho, muin mi og alas 5, dapat mag-start na mi dayon og ihaw. Manuklod pa mi og mga karne sa storage. Tanan nga mga trabahoon, mga labor jobs, amo pa ng trabaho before mi mag-start sa amo ang ihaw. Nya ang nahitabo, 3 ka klase nga hayop among ginaihaw didto. Pero mostly gyud morning mag-start mi ana mga 7 AM. Mag-ihaw mi og baboy almost 900 a day. Mahuman na mo na mga 2 PM. Mubalhin na po mi speaker sa slaughter kay duha man kay slaughter. Ihaw na po mi og baka almost mga 350 to 400 a day gyapon. So mahog gyud mo ihaw 1-3 a day. Marami nakasaad sa kanilang kontrata ang nalabag, lalo na sa oras ng pagtatrabaho. Wala na meet up ang amuang kontrata nga gipilapan or gipirmahan diri sa Pilipinas kay simpre expected na nato butcher kilplor gyud ka mabutang or sa buner unya 8 hours a day lang. So natingala may first day pa lang sa among duty almost 16 hours na. Nag-in may alas 5, nag-uli pud may alas 9 sa gabi. Nagi time sir nga pinaka-worst na gyud nga pag human na mong ihaw halos pa kami tanan gipalimpyo mi og kanang tangke nila sa tubig. Gipanaog pa mi atong kuan nila, manhole nila sa tangke sa tubig nga pertinda dako pa ini. Giklorinan pa namo, gipangkuaan na maglumot, gipangsaka na mo tong mga makina sa ilalom. Mo to'y pinaka-worst gyud nga nya nag-ice pa gyud sa gawas. Dahil sa sobra-sobrang oras ng galawan sa slaughterhouse doon, hindi maiiwasang magkasakit ang karamihan sa kanila. So ang pinaka-worst gyud nga na encounter na mo sa halos sa kami nga 3 kabuk kanag yung mamatyan kag kuko.
tungod sa kakapoy na trabaho unya siyempre mo agwanta mo gyud ang mga Pilipino kay mao man gini atong gituyuan nga mga bruta. Agwantahon lang gihapon tungod po na sa kadaghan na sa ihaw nga over hours na ba. Dahil hindi na nga kinaya ng kanyang katawan ang di umano'y abusong pagpapatrabaho sa kanila, sa ikapitong buwan ng pamamalagi niya sa kanyang employer ay bumalik siya sa Pilipinas noong 13 ng Mayo taong 2022. At dito sa Tagum City ay bubuuin niyang muli ang kanyang pangarap. Kanyang napagtanto na hindi sila bigo. Hindi siya bigo. Dumaan lamang sa mas matinding pagsubok na magpapatibay sa kanya patungo sa kanyang kinabukasan dahil siya'y naniniwala na kailangan siyang masaktan upang lumago. Kailangan mawalan upang magkaroon. Isang halimbawa dito ay ang paghanga ng kanyang 12 taong gulang na anak na si Limuel John Torrenueva sa kanyang tinahak na landas. Sa edad noon na 9 taong gulang, tumugaygay na sa kanya ito sa pagkahasa ng kutsilyo. Time nga magbaid ko sa ako ang mga kutsilyo before ko maadto sa slaughter, nagatanaw gid siya sa kuha, kumbaga kikir na ko siya permente ba. Naa siya sa kong kilid, niya ako siyang ingnon nga likay dito kay basin masamad ka. So dili gid siya mohawa. So time to nga naglakaw ko kay nagbiyahe ko sa sakyanan, gihilabtan niya akong mga gamit. So wala na ako mag-expect nga hilabtan nga gamiton nga panghiwa og lamas uron sa iyang buhaton, gibaid din niya. So pag uli na ko sa balay, natingala ko akong gitanaw kong mga gamit, nausab na ang mga file sa ako ang kutsilyo ug sa akong kuning steel. Gipangutanan ako akong misis ngano maning ang gamit ako diri na bungkag man dili na mao ang compilement sa ako ang mga gamit. So wala iningon sa akong misis nga gihilabtan na sa imong anak kay nagbaybay diha. Pero ano nga ba ang nagtulak sa batang ito upang gayahin ang ginagawa ng tatay niya? Gusto rin dyan ako kay gusto ko ini dako na ko mo na akong trabaho butcher. Kuan man mo man ako nakitan sa akong tatay may tawag na ko. Nya. Sige po kong uban sa slaughter, kaiyaw po kong nagkaduha to. Panit ra. Nya. Kuman ato, nay nakakita nga nagbaid ko, gipabaid po ko. Nya. Dagan ay nagpabaid. Naay atong niaging gabi gidala na siya sa akong mga pag-umangko, nagbaid siya dito napulo ka kutsilyo. Nya, naay gyud nagaari na sa iyaha diri sir nga naga-train kay nagapabaid lang gyud sa iyaha kay mas lahi ang iyang binairan nga sir kumpara sa ilaha. Dahil marunong na nga ito sa paghahasa ng kutsilyo sa mura niyang edad at magkasingtalas na ang mga kutsilyong kanilang hinahasa, mapagkakatiwalaan na ito sa pagkakatay ng mga maliliit na hayop gaya ng manok. Sugoon ko ni mama mag-iya og kaning manok kay gusto mo siya mo sigop og sabaw sa manok. Ihawan po na ako. Walay kabutangan sa kalipay sir nga makita nimo imong anak nga naay nahibaluan kay kung subayon sir sa iyang pangidaron dili basta-basta nga maagian niya ingon na nga kabalo mo ba di kumpara ng uban nga nagtraini na. Mahigit isang buwan matapos ang panayam ko kay Ismael, sa 14 ng Nobyembre taong 2023, lumipad na siya sa bansang Australia upang doon ipagpatuloy ang nasimulang katuparan ng kanyang pangarap na maging isang matibay na butcher. Ang lahat umano ng sakit ay isang paghahanda sa kadakilaan. Hindi pa ito klaro sa ngayon sa buhay ni Ismael, pero ito'y kanyang mararanasan kung hindi siya susuko at bibitaw sa kanyang nasimulan. 8 hours sa gida mong trabaho dari. Mo sulod mi og alas 5, mo smoke mi alas 8, balik na pod mi og alas 11:30 na break. Mana 8 hours sa gida mong trabaho dari. Kung lapas na diyan, mabayad yun sila sa amo ang overtime. Ang amoa pong
masweldo diri kada semana, depende po na sa amo ang overtime, pero kasagaran dito ang sweldo ni diri hapit tag 20,000 pataas. Mo na among per week diri. Limpyo na nakuhaan na sa amo ang mga expenses sa mga balayro ng diri tanan. So ang benepisyo pod nga amo ang nakuha dayon sukad nga nabalhin ko diri sa Australia. Hatagan mi nila gayon na i-process na ang amo ang pamilya ug sa pagkakaroon ng process na ako ang pamilya sa Pilipinas para maabot na po sila diri po mo na benepisyo na nakuha na mo sa kumpanya sukad na nagtrabaho ko diri sa DNB Walls. Hindi magiging tapat at mahusay sa kanilang trabaho ang mga napagsalitang butchers ng Australia kung hindi sila dumaan sa isang seryosong pagsasanay sa Tagum City Slaughterhouse. Gaya ng sinabi ni Mayor Ray Chung Uy, namumuno dito si Dr. Jesus Edoliantes, ang City Veterinarian ng Tagum. Matapos umanong pumasa sa requirements ang bawat isa, ay isinasailalim sila sa isang masusing transmission of basic knowledge sa slaughtering operations. So na ay module sa basic nga communication, basic nga anatomy sa hayop, yung basic pod nga microbiology kay para at least mamuguna ang mga points gyud nga dapat mabalaan sa isa ka butcher usa siya mosulod sa meat works. Noon, ang lahat ng pagtuturo ay parang classroom instruction setup lamang dahil nasa 30 to 40 participants lamang ang mga nagsasanay. Ngunit dahil dumami na ang mga ito, isinisingit na lamang ang mga mahahalagang impormasyon sa mga orientation. Ngunit upang mas matibay ang pagtukoy ng City Vet Office sa mga natututunan ng mga trainees sa slaughtering operations, ay pinabubuod ito sa kanila sa pamamagitan ng sulat kamay. Halimbawa, I will require them to submit what do you know about stunning the animal. Kaya required maguna siya nga at least na sila idea. What can you say about contamination, meat contamination, mga inunana ng mga aspeto. Dahil nakakalula nga ang sweldong matatanggap ng isang butcher sa Australia, ay nagdagsaan ang gustong magsanay ng pagkakatay. Sa katunayan, sa isang regular training, umabot sa 130 hanggang 140 ang bilang ng mga trainee na kailangan ischedule sa loob ng isang linggo. Bagay na nagpabigat sa operasyon ng slaughterhouse. Pero, maparaan si Dr. Edoliantes, 10 ng kanyang mga tauhan. Agad nila itong nalutas. Dati, isa ka hayop, isa ka tao o duha ka tao ang magkatay. Karon, 3 o 4 tabangan sa ang isa ka hayop na magkita ginasunod nga procedure sa pagkatay. So halimbawa, ikaw ang masayin mag-stand ng isa, kung tulo mo, puli-puli, isa mo stand, isa mo putol sa ulo, isa mo bleed, then dito sa pagpanit, sa pagkuha sa skin, sa hide. Giapila na ako siya sa kiskis, kana magkiskis sa panit, ulo og tiil og ikog. Tungod kay isa po na siya makatabang para malig-on ang imong kamot during sa operation sa Australia. Preparation ni siya, munang gikwaan na mo og 30 person dito siya sa kiskis og maghinae. Tungod kay nakita namo sa tanan mangiskisay nga naka-abroad na sa Australia, wala gyud nagasakit ang kamot. Ang ilahang attendance gilahi na namo tong 15 karon nga 30 sa tinae o kiskis. Katong 90 mao to ang mo ihaw. Pagka MWF sila pagka Merkulis na pod, another 30 na pod, katong 31 to 60 na pod. Mao to sila ang na-schedule sa tinay. Katong the rest ihaw na pod. Hantod marotate sila, marotate.
Marami man silang nagsasanay bawat gabi, siniguro naman nila na nababandayan sila sa kanilang ginagawa. Napuntay trainer ana sir duha ka buok. Napagyoy OJT nga mo assist. Kay ang ilang skill itabang po nila sa mga bag-o. Pero natay trainer nga duha. Naga-monitor kada gabi. Lahi pag yun ng matadero nga mag-assist. Kintahay itong original nga matadero yun mo assist yun to siya sa iyahang hayop po. Ang kining slaughtering operation requires 35 days. Meaning, kung imo nang i-convert into number of hours, 280 hours na siya na humanon nimo. Ngunit batay sa karanasan ni Dr. Edoliantes, hindi sapat ang 280 hours upang masabing marunong na at magaling na ang isang nagsasanay sa pagiging butcher. Kaya, kailangan pa ng enhancement training. Pagkahuman sa ilahang designated period of 280 hours, they are still free to perform. Kaya divide man ako ng ang number of trainees into 2. So Monday, Wednesday, Friday, ang isa ka group, Tuesday, Thursday, Saturday. So bakante ang Sunday. Ang Sunday, para to sa mga mag-enhance. Katong enhancement taga Domingo, katotong OJT nga nanay IELTS para pag naay PTT, pre-trade test, dili sila mawala sa ilang skills. Makabalo lang gyapon sila. Bukod sa enhancement training, bawat araw ng linggo ay dadaan na naman sila sa isa pang enhancement training. After PTT, during trade test, nami enhancement program na pod nga himuon. Mao nitong kanang 20 days or 30 days enhancement practice. Higit sa lahat, bukod sa kakayahang kumatay, sinusuri din ng bawat aplikante sa kanilang kakayahang makitungo sa kapwa-tao. Kamu kana inyong batasan o truho na. Kay nanay nagsumbong nga imong batasan dili maayo sa sulod. Madala na nimo sa abroad, ayaw, pero wa may ginamin nga tao. Amo lang pakuan kay base mautro pa. Antod last sultian na gyud na. Antod si Dokboy ang last nga mo sultian na nga dito na namo na ipasa nga kaning tawhana maot yun ni siya batasan. So bala na si Dokboy kung unsa yang desisyon. Iya na po nang obserbaran antod mapabag-o niya. Pagdili gyud maundang yuga. Mithiin pa rin ng Tagum City Slaughterhouse Management na sanay kanilang maipadala sa isang meat plant ang kanilang mga trainee upang kanila mismong makita at maranasan ang totoong pagmumukha at operasyon ng mga meat plants sa bansang Australia. Before, namatay slaughterhouse sa Pulumulok ng Matuto Meat Packers Plant MMPC. High-tech po na siyang slaughterhouse. Ang akong mga estudyante sa una, ginadala na ko dito. Kinapasulod na ko sa planta para makita nila, maka-observe sila how a high-tech meat plant operates. Dahil sa ganitong pamamalakad ng slaughterhouse, kasama ang gabay at suporta ng kanilang local chief executive, Mayor Ray Chung Uy, hindi nakapagtataka kung bakit marami silang nagagawang milyonaryo sa Australia at iba pang panig ng mundo. Ang mga taga-Tagum nito, taas ang posisyon. Supervisor na. Unlike before, katong mga first batches, napay discrimination. Kaya mga puti ito na sa ibabaw eh. So karon wala na. Nana sila sa mga top position.
Mapalad kaning sumaksi sa isang trade test ng Avon Valley Abattoir Meat Company ng Western Australia para sa 32 aspirants na nauna nang pumasa sa unang trade test nang sila'y pinili mismo ng may-ari ng kumpanya sa huling bahagi ng taong 2022. Narinito ang former accredited assessor at production manager ng nasabing kumpanya na si Carl Sleeman upang pagtibayin ang kanilang pagkakapili kasama ang Aras Recruitment Agency na siyang tutulay sa pagitan ng aplikante at ng kumpanya. Gaya ng regular na operasyon sa isang slaughterhouse, silang lahat ay dumaan sa lahat ng proseso upang masilip ang kanilang kaalaman sa pagkakatay ng baka. At base sa obserbasyon ng dating assessor sa 32 aspirants, no, they're very good, very nice, happy people. That's the best part. They've got, you know, good skills, good knife skills. So from there, we will do some assessment on all the factors that I've looked at over the last 2 days, and we will make our decisions on that. bukod sa husay ng mga ito sa pagkakatay ng baka, gustong-gusto din ng former production manager ng Avon Valley ang pag-uugali ng mga ito sa pagtatrabaho. Ugaling tatak Pilipino. Me personally, I like the community part of the Filipino. People that are very respectful to each other, and they smile and they're happy and they laugh, and that laughter makes things a lot more enjoyable. Kasundo nitong si Carl Sleeman, ang direktor ng Aras Recruitment Agency, na isa ding Pilipino na si Roger Acacio sa pagkuha ng mga Pilipinong butcher. Para sa kanya, higit sa kakayahan ang gawi ng kayumangging lahi. We always hear in Australia the love for Filipino workers because they are not just skilled, but they love to work, and when they work, they really go to work. They can sacrifice their own social activities if they want, they are required to, or they are needed to go on overtime, which means the employer can meet the deadline that they have with their clients. And that is the beauty of Filipinos. They will be there to finish the job with quality. In fact, one of my first clients before, he specifically told me, give me 1 Filipino or 10 non-Filipinos, I'll get that 1 Filipino. That's how Filipinos are well loved in Australia. Dito sa slaughtering operations ng Tagum City, saksi sa pagbibigay halaga sa pag-uugali tungo sa trabaho ay itong 32 taong gulang na lalaki na dumayo pa sa Tagum City mula sa San Jose del Monte, Bulacan upang dito magsanay. Nang siya nangaraw ang nakaranas ng mga naranasan ng mga naunang butcher sa kanya, lalong-lalo na sa pagsasanay, ay talagang saludo siya sa pagtumbok sa tamang ugali sa pagtatrabaho. Ang tinuturo talaga sa amin dito is attitude, yung respect. Kasi yung skills kasi, time to time talaga na natututunan naman yan eh. Hindi siya yung biglaan na pagpasok mo ng ilang araw, 1 day, 2 days, marunong ka na. Hindi eh. Ang unang-una nila ituturo sa'yo dito, irespeto mo kung sino yung mga nadatnan mo. Irespeto mo kung sino yung mga mas may alam sa'yo. Para yung knowledge na ibibigay nila sa'yo, may bibigay nila ng puso para sa'yo. Batid niyang ang pagkakaroon ng magandang ugali ay maghahatid di umano sa bawat isa patungo sa minimithing tagumpay. Ang magandang pag-uugali na ito ang isa sa mga dahilan sa magandang reputasyong naipanday ng Tagum Slaughtering Operations sa buong bansa, maging sa labas ng ating arkipelago. Kaya maraming dito nagmula ang yumaman at gumanda ang buhay. Puro magaganda yung kwento eh. Wala kang marinig na kwento na pangit. Ayun, nung time na dumating ako sa Tagum, na
nakita ko rin kung paano nagiging success yung mga tao. Kaya talagang nag-ano rin ako na someday sana ako rin. Ugali rin ang naging sandata nitong si Jahara Marie Arias, isang administrative aide ng City Tourism Office ng Tagum, upang siya ay makapasok sa pagsasanay sa slaughtering operations kahit siya pa ay isang babae. Sa mura niyang edad umano noon, ay natuto na siyang magtrabaho sa kanilang kusina, sakaling utusan ng mga magulang na maghanda ng mga sahog sa kanilang uulamin. Kaya naman, naging marunong siyang humawak ng kutsilyo. Kapoy man di ay halos di ko kabangon pagkaugma, sir, kay sakit akong mga lawas siguro kay wala ko naanad og mga bugat pod ba. Then inana po gina-encourage pud ko sa ko ang friends na ipadayon lang mawala ra nang pamaol. Moto ginapadayon ako sa sir na dito na ko nakuha nga. Nayo ko skill gamay ani. Hindi madali ang naging buhay nitong si Jahara. Bukod sa hindi kasya ang kanyang sweldo kada buwan, ay siya lang din ang mag-isang bumubuhay sa kanyang isang anak. Pero dahil layunin niyang mapaangat ang kanyang pamumuhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak, kinakaya niya ang lahat ng hirap. Ako as a single mom, makaingon siya ko sa akong kagalingan niya, naging Ginoo nga ni tabang sa ko, sir, nga season sa akong life. Ani nga journey sa akong pag-abot siya rin kay mama ko from morning, pati man nag-eskwela akong anak, duty ko 8 to 5 as a public servant. Then after anak, duty ko dari 6. Then usually makaulit ko mga 2 a.m. Then duty na po ko another 8 a.m. So mga pinala lang ka oras akong tulog. Kana sir, wala dyan ko ni-give up. Wala dyan time nga, undangon na ako kay Kapoy. Di na ako matiman akong anak. Pero naagi nagapush ako sir ba na ipadayon, kinaadji kay mga dapat nga reward at the end. Sumuto nagahatas ako kusog sir. Akong anak, ang Ginoo, anak na kita kong gitang kuktan sir. Di madyod lalim mo sulod din. Pero misalig ko sa iyang promise ako sir sa Jeremiah 29:11. We prosper, plan to prosper me good sir. Sa totoo lang, hindi lang itong si Jahara Marie na empleyado ng lokal na pamahalaan ng Tagum ang nagsanay sa pagiging butcher. Marami pa sila. Magiging kawalan man sila sa lokal na pamahalaan dahil magsasanay na naman sila sa mga papalit sa iiwanang mga posisyon. Ang lahat ng ito umano ay para lang din sa kinabukasan ng kanilang mga residente. I encourage them. Ang pulis, gina-encourage na ako. Ang mga army, gina-encourage na ako. Mga professionals, mga engineers, ako gina-encourage. Kaya dako kayong opportunity sa Australia. Ako yung gina-recommenda sa Australia. A day after sa trade test, so the trade test happened on August 31, 2023. Today, as we shoot, the date is September 1, 2023. Immediately thereafter, all the 32 aspirants were called upon to be included in the interview. So, right this very time, the next process is the interview portion. They were given 10 minutes each. And what is good about this interview is that the family members are included. They're welcome, they're invited to join the applicant during the interview because sabi ng assessor, gusto nilang malaman ang plano ng buong pamilya once they're already in Australia. Or kahit ngayon pa lang, sa level ngayon na hindi pa sila nakakapasok, malaman na ng kumpanya yung kanilang plano. So what is good about this employment and recruitment is not just focused on the welfare of the employee alone, but the entire family. Kasi, accordingly, these 32
aspirants will be they will belong in a new community there in Australia. So ito yung nakakaganda sa kanilang application. And after daw ng mga ilang araw o ilang taon, once they will get their permanent residence, their family members here in the Philippines will be invited or will be granted for a migration doon sa bansang Australia. Itong Avon Valley Company, this is the first client of mine who asked to interview or to talk to the partners of their applicants. Never in my more than 15 years in this business have I been asked to arrange the partners to be involved in the interview process. And the reason that that Avon Valley Abattoir is doing this is they would like to prepare them as a family, understand what their plans are for the future, so that they as a company can provide whatever assistance can be given to them. It could be in the form of facilities for them as a family or any other needs that they have. So they would like to talk to the partners so that it will be a wholesome approach by them. I'm very impressed with Avon Valley having done that. So the conversation is when I'm interviewing the candidate, we're also talking to the family, because we're going to take the potentially the mum or mother or the father away from their children for a period of time while they're working. So it's important to make sure that the family are happy with the decision. Isang araw ang nakalipas, inanunsyo ang pumasang mga aplikante. Nasa 23 lamang ang napili. Pero hindi naman daw dapat mag-alala ang hindi napiling siyam dahil bibigyan pa sila ng pagkakataong pumasa sa pamamagitan ng isang video trade test na kanila ring isusumite sa nasabing Mintrac assessor. Silang mga napili, agad namang pinapirma ng kontrata. The instructions that I got from from the employer is, as soon as we get the skills assessment done by the Mintrac assessor, we will lodge their papers and they will go into batches, maybe 10 at a time, or we still don't know. The visa processing these days could take about 4 weeks, but we cannot be assured of how long immigration does it. But the instructions given to me is, as soon as we have the papers, lodge them. As soon as the visa is approved, deploy them. Sakaling makapunta na sila sa Australia upang magtrabaho, hindi muna agad sila isasalang sa kanilang assignments dahil may pagdadaanan muna silang mga hamon. A lot of training is given to them. All they are interested in the Philippines is that they have these basic skills. As you would appreciate, the process of doing things overseas is different to any other country. So there will be probably weeks of actual training these people to do the way the Australian does it. Habang ang dokumentaryong ito ay nasa kanyang principal production, umabot na sa 1,218 butchers ang na-employ sa mga bansang Canada, Australia, United Kingdom, Czech Republic, Amerika, Qatar at New Zealand. Para sa mga kumpanya sa Australia, ang dami ng mga nai-employ na mga Pilipino sa kanilang bansa bilang mga ngatay ay isang indikasyon na kulang sila ng mga trabahador sa industriya ng slaughtering operations. It's a good opportunity for the Filipino people to come to Australia and earn a good wage to be able to send some of that wage back home and look after their family and their family's family back here.
Nagsabi ang aklat ng Daniel na may Diyos na nakapagbabago ng kapanahunan. Siya rin ang nag-aalis ng mga hari sa kanilang luklukan. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa mga matatalino at kaalaman sa mga may pangunawa. Naniniwala ang Idokyo na binago ng Panginoon ang takbo ng pamahalaan noon sa Tagum City, kaya't isinilang ang isang programa na magpapabago sa buhay ng kanyang mga nasasakupan. Malinaw na silang mga marurunong sa pamamahala ay binuhusan pa ng dunong ng langit tungkol sa mga kilos at programang mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng mga nahihirapan. Malinaw na silang mga nakakaunawa sa pangangailangan ng ibang bansa ay gumawa ng isang pangmatagalang tulay upang ang mga bansang ito, bukod sa sila ay matulungan, sila din ay makapag-abot ng tulong sa mga tumulong sa kanila. Hindi lang sa salapi, kung hindi sa klase ng ugali, determinasyon at tapang sa pagtatrabaho. Malinaw na iniluklok ng Panginoong may likha ang mga taong dapat magpatakbo sa isang pamahalaang ang layunin ay isaayos at iangat ang estado ng kanyang minamahal na bayan. Si Doc Boy, si Master Balong, di nila ako kilala eh. Personally, di nila ako kilala. Pero binigyan nila ako ng pagkakataon dito na hindi ko nakita doon sa NCR. Di naman ako umiiyak sa lungkot eh. Umiiyak ako na parang, grabe naman mga tao rito. Lahat, ultimo mga pati sa boarding house ko. Parang tinuturing ka nila na, hindi ka iba, kamag-anak ka namin. Hindi ka lang makaintindi sa salita namin, pero kamag-anak ka namin, parang gano'n ba? Grabe na ko pag-appreciate nila binakay Mayor Ray T. Uy nga wala ginigiwala nga programa sir way back 2007 I think ni nga nga programa nga iyang gisugdan 2022 dila pa ko naka-experience sa iyang programa nga pila ko kaya years nga nasa city government karon na gid ako na encounter ni nga pwede ra day ang babae kaya ra day sa babae. Dalaon gid namo ang banner sa Tagum dito sa Avon Valley kay since kami ang pioneering dito ng mga butchers. Munod gid namo ang contract sir as much as possible dito nami for good. Dito na nga company gid among trabuhan forever. Anak ko sa among employer so as makatabang sa mga family kana dili na mo pakiyason ang pangalan sa Tagum gid. Pag maabot nami dito as Australia sir. Ito pinakamaganda dito sa Tagum eh. Hindi ikaw maghanap ng employer, kusa silang lalapit, mag-perform ka lang, mag-execute ka lang kung ano yung natutunan mo. Pag nagustuhan ka nila, kuhanin ka nila. Yun ang maganda sa Tagum. Talagang ini-invite nila yung mga employer. Hindi ka tulad sa Maynila na, sige may skills ka, apply ka, agency. Hindi nila alam kung sino ka. Eh dito, mamimit mo talaga yung mga employer na, ayan, papasok dito, magti-trade test kayo. Yan, andyan talaga yung employer. Pag nakuha ka, swerte mo. Grabe, utang kabubuto na mo kay Mayor Uy. Kay siya gid ang pioneer, siya gid ang initiate nila Dr. Idolantes, ni Master Balong, nga basta dako kay may utang kabubuton sila ha, nga isa sila sa mga instrumento ba na nakatabang. Pasalamat ni dako nga kani nga programa ni Mayor Uy nagdugay. Nalipay jud ko. Ako ang yung gipakita sa iya nga Mayor, mo ni product sa imong program. Kung wala imong programa, wala ko diri din ako ni mabot. So proud kay ko nalipay ko ni adto sa dito at least makita gyud niya ang unsay outcome sa iyang mga project. Karbo na namo na makatabang sa katawhan. Labi na sa kaning slaughtering operation. Samot na tong gipadala mi ni Mayor, giuban mi niya sa Australia. Dagan mi kanang wa na nakita nga mga butcher sir pero dito nakita gyud nako tong mga isag naa sa layo na abot nasa tumba nya nagtapok sila dito among giadto kadto mga karaan na kayo nga mga butcher na dito oto nakabanding-banding pud nako ang mga karaan
isa pa garbo gyud namo si sir nga makatabang. Nalipay kay ko na isa ko nga nakatabang ani nga programa. Ang fulfillment sa as a government employee, as a veterinarian, mapil yun na ako every time na naay maglarga niya. Labi na ako nga, Doc, thank you sa opportunity. Lipay ko sir kay ang ilahang pamuyo diri sa una. Say magkuan lang das daplin nga sus wala gyud, wala mailan gyud nimo nga wala karon sir lambo na ilang kinabuhi sir. Naana dito'y mga sakyanan, mga SUV. Wapo na, makasuroy na sila kung asa nila gusto. Ilang pamilya, malipayon kayo. Because of the training, because of the program, nakaadto sila sa gawas ana nga trabaho. Mao gyud na ang rason. Kay wala pa ni nga program, siyempre maglisod man gani tag-apply og tourist visa pagawas. Correct. So, how much more nga kini nga program kung makuha ka, wa gani kay gamay ra imong gasto, no? Libre imong ticket, libre imong visa application which is very expensive. Basta skilled labor nga visa application, mahal kayo. Sabi na, ang akong hibalaan, Australian government, ang employer will pay 11,000 Australian dollars for one visa application alone. Silang mga nag-isip ng pagsasanay tungkol sa slaughtering operations. Silang mga nagpahintulot at sumuporta sa programa na nagpabago sa buhay ng kanyang pinagsisilbihan ay malinaw na patotoo sa sinabi ng American author at pastor na si John Maxwell na ang mga pinuno umano ay hindi naging dakila dahil sa sila ay makapangyarihan. Kung hindi, dahil sa kanilang kakayahang mag-abot ng kapangyarihan. Ang akong wish lang yun nga tanan taga-tago madato. Leisure ato ang hatag social services, makapokus na tao mga infra development. Friends, IDQers, thank you for watching this very inspiring documentary. May the testimonies of the featured butchers and the brains of the slaughtering operations training of Tagum City inspire you all. Please like my Facebook page and please do subscribe to my YouTube channel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. For your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen or to our messenger on Facebook. We continue to listen, tell, and inspire here on iDocu. This is